Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan sinabihan ni Kim Gon si Mengi na ang kanyang kaibigan ay handang magsakripisyo ng kanilang buhay para sa kanya, at habang pinagpapawisan ay napamura na lang si Mengi sa kanyang isip. At nakangiting sinabi ni Kim Gon kay Mengi na anyway, ngayon ako ay nasa pangangalaga mo aking kaibigan. At makalipas lamang ang ilang oras ay umalis na sila Kim Gon sa Hao Clan upang puntahan si Jin Huaran. At habang nasa loob ng karwahe ay tinanong ni Kim Gon si Dongguang na kung ang third elder ba ay nandoon pa rin sa inn. At sumagot naman si Dongguang ng oo, malamang magpapadala sana siya ng ulat kung umalis na siya doon. Nang bigla na lang may napansin si Kim Gon na mabilis na dumaan dahilan upang biglang huminto ang kanilang karwahe, at pasigaw na nagtanong si Dongguang na kung ano na ang nangyayari. Ngunit makikita natin ang isang miyembro ng Iron Blood Squad, at humihingi ito ng paumanhin kay Kim Gon at Dongguang. At sinabihan niya si Kim Gon at Dongguang na kailangan naming isara ang daan dahil sa hindi inaasahang pangyayari. At dugtong pa niya na kailangan munang magmadaling magtungo kaagad sa Munggo Cult para sa iyong kaligtasan cult leader. Ang pangalan ng babaeng ito ay si Yon Nanok, ang vice captain ng Iron Blood Squad. At makalipas lamang ang ilang oras ay nakabalik na agad sila sa Munggo Cult, at agad na tinanong ni Kim Gon ang mga ito, na kung sino ang mga taong iyon. At ito pala ay ang sulat na ipinadala ng misteryusong lalaki, at ang mga ito ay mula sa Black Blood Sect. At ang huling nakasulat ay bibisita ang mga ito sa Munggo Cult at nagbabanta na papatayin nila ang lahat ng nandito. Nagtaas naman ng kamay si Kalbo, at sinabi na cult leader, maaari ko bang ipaliwanag sa iyo ang patungkol sa Black Blood Sect? At sumagot naman si Kim Gon na sige, basta, iklihan mo lang ang pagpapaliwanag. At sinabi na nga ni Kalbo na ang Black Blood Sect ay isang cult na napapaligiran ng mga Rumors. Gayunpaman, ito ay kilala pa rin sa pagiging isang organisasyon ng walang substance. Sila ay karaniwang tumatanggap ng pera mula sa pag-assassinate ng kanilang mga biktima, at hindi sila mag-hesitate na mag-commit ng walang awang pagkilos, anuman ang kasarian at edad, basta't binabayaran sila ng naaangkop. Sa narinig ng ating bida ay napatahimik na lang siya at napaisip, at dugtong pa ni Kalbo na sila yung mga taong hindi nakakaintindi ng common sense. Malamang na ipinadala nila sa iyo ang mensaheng iyon na nagbabalak na patayin ka sa hinaharap. Gayunpaman wala kang dapat ipag-alala, at kumpiyansang sinabi ni Kalbo na dahil mayroon na kaming plano para dito. At sumapit na nga ang gabi, habang may makikita naman tayong dalawang nagbabantay sa pasukan, at may makikita tayong tao na papalapit. Na agad namang napansin ng mga bantay at agad na pinahinto ang lalaki, at may pagbabante pa nitong sinabi ng bantay, na kung gagalaw pa ito ng ilang hakbang at lalapit ay di sila magdadalawang isip na saksakin ito ng sibat. Sabay tanong sa lalaking papalapit na kung sino ito, at ipakilala ang kanyang sarili. Ngunit patuloy pa rin ito sa paglapit, at pasigaw na sinabi ng bantay na wag itong lumapit. At ipinakita ang nakaraang ilang sandali, ay binalaan pala ni Kalbo ang mga bantay, na makinig ng mabuti na kung mayroon anumang kainahinala na lumapit, ay wag kayong mag-hesitate na magbigay ng parusa sa mga iyon. At iyon na nga ang ginawa ng bantay, at agad niya itong inatake ng sibat. Habang sinabihan niya ang lalaki na sinabi ko naman sa'yo na wag kang lalapit. Ngunit bigla siyang nagulat dahil, nawala na lang ito bigla, at ang di alam ng bantay ay napunta na pala ito sa kanyang likuran. At walang kahirap-hirap na pinatumba ng nakamaskarang lalaki ang dalawang bantay. Habang nakatayo ay mayroong itong napansing kakaiba, at makikita natin ang mga palaso na papalapit sa nakamaskarang lalaki. Ngunit bago pa man tumama ang mga palaso, ay bigla na lang itong nawala sa kanyang kinatatayuan. Na agad namang napansin ng mga bantay na nasa kanilang itaas pala ito, at agad na sumigaw ang isa na nasa kanilang itaas ito. At bago pa man makaatake ang mga bantay, ay agad na may hinagis ang nakamaskarang lalaki upang itago ang kanyang sarili, at matagumpay naman siyang nakapunta sa likuran ng isang bantay. At habang walang kaalam-alam ang bantay, ay sinabihan niya ang kanyang kasamahan na sa tingin ko ay pumunta iyon doon. Magmadali ka at puntahan muna iyon. Habang sa silid naman kung nasaan si Dongguang at Jin Huaran ay may sumigaw sa labas na mayroong intruder. At inutusan ang buong miyembro ng cult na magmadaling hanapin ang taong nanghihimasok. Habang ang dalawa naman na pareho ang iniisip,
ay napasabi na lang sila na mayroong isang bagay na hindi tama dito. At napapatanong na lang sila na ang isang assassin na may kumpiyansang pumasok sa harapan ng pinto. Ang ibig lang sabihin ay, at sabay na nga silang nagmamadaling tumatakbo palabas upang puntahan ang kanilang cult leader, habang sa silid naman kung nasaan si Kim Gon ay may makikita tayong isang tao, at mayroong pumasok sa pinto. At makikita natin ang taong nakaupo, habang sinabihan niya ang nakamaskarang lalaki, na inakala ko mayroong isang buong sekta ang pumunta upang bisitahin ako. At dugtong pa niya, habang may pagyayabang na tinatanong ang nakamaskarang lalaki, ngunit ikaw lang ba ang ipinadala nila? Nakakadismaya naman. Sabay sabi niya na alright, pakikinggan ko ang mga kabalbalan mo, at makikita natin na si Yukpei pala ito, at nagpapanggap bilang cult leader, at seryoso niyang tinanong ang nakamaskarang lalaki na kung bakit ito pumunta dito. Ngunit di man lang ito nagsalita, at bahagyang sumilip sa mukha ni Yukpei. Ngunit dahil sa madilim ang silid ay di niya nakita ang mukha nito. At makikita natin na may kinuha ang nakamaskarang lalaki sa ilalim ng kanyang damit. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Yukpei sa kanyang ginagawa, at pilit na tinanong ito ni Yukpei na kung ano ang rason ng kanyang pagbisita sa kanila. Nang bigla na lang sumulpot si Kim Gon sa likuran ng lalaki, habang nakatutok ang baril, ay tinanong niya ito na kung alam ba nito ang hindi dapat ginagawa ng isang assassin. Ay hindi dapat ibinababa ang kanyang depensa, at dugtong pang tanong ni Kim Gon sa nakamaskara na kung alam ba nito ang madalas na ginagawa ng isang assassin. At sinabihan niya ito na hindi ka dapat nagpapakita ng awa sa iyong mga kalaban. Sabay putok ng baril na agad tumama sa ulo ng nakamaskarang lalaki, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Habang makikita naman natin ang tatlo na gulat habang binabanggit ang cult leader. At may nagtanong din na kung ayos ka lang ba cult leader. At nakangiting sinabi ni Kalbo na alam ko na, ang lahat ay umaayon sa ating mga plano. At sabay papuri niya kay Kim Gon na talagang nakakamangha ka cult leader. At napasabi naman si Kalbo na mahihirapan sana kami kung hindi mo siya agad pinatay. At pabulong na sabi ni Kalbo na tama lang yan sa'yo, ikaw na bastard. At dagdag pa ni Kalbo na yun ay isang prescient move, senyor. Habang si Jin Huaran naman na parang may kakaibang ginawa ay pasimpleng sumulyap sa kanyang mga kasamahan, at sinabi niya na mayroong isang bagay dito. At napalingon naman si Kalbo, at sinabihan niya si Jin Huaran na mag-ingat ka, dahil maaaring iyan ay isang lason ang nasa kanya. Sinabi naman ni Jin Huaran na ito ay hindi lason, at napalingon naman si Kim Gon nang may nagtatakang mukha. At sinabi ni Jin Huaran na ito ay isang mensahe, at ipinakita na nga ang nagsulat ng mensahe, ito pala ay ang sect leader ng Black Blood sect na si Qian Bek. At sinasabi sa kanyang mensahe na gusto kong personal na ipakita ang aking paggalang sa bagong pinuno ng cult, ngunit hindi pa ako nakahanap ng tamang oras para gawin iyon. Upang maipakita ang mabuting kalooban ng aming sekta sa bagong cult leader, magpapadala ako ng isa sa mga kayamanan ng aming sekta, isang kwintas sa pamamagitan ng aking pinakamakapagkakatiwalaang subordinate. Umaasa akong linisin mo ang kwintas bago ito suotin. Habang makikita naman natin si Jin Huaran na hawak ang kwintas, at nanlaki ang mata nito habang nagtatakang tiningnan ang kwintas. At nang makita ito ng tatlo ay nanlaki din ang kanilang mga mata na nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng kwintas na hawak ni Jin Huaran. At si Kalbo naman na pinagpawisan ay napanganga na lang sa kanyang nakita, at nagtataka rin kung ano kaya ito. At kung nagkamali ba siya sa kanilang ginawang plano, dahil sa pagpatay ni Kim Gon sa subordinate ng Black Blood sect nang hindi inaalam ang sadya ng pagpunta nito. At nagkaroon ng katahimikan saglit. Habang si Kim Gon naman ay malamig na tinawag si Kalbo, sabay tutok ng kanyang baril at sinabihan niya ito, na hindi ba't ito ay isa sa iyong plano. At pinagpapawisan naman si Deduk, habang nakataas ang kamay ay nagmamakaawang sinabi niya kay Kim Gon na pakinggan siya muna ng ating bida. At sinabi ni Kalbo na typical na yan. Madalas na dumating dito ang jerk na yan, at dugtong pa ni Kalbo na di ba ginawa natin ang ginawa niya, anong pinagkaiba, iba ba siya sa atin? Nang biglang may tumawag mula sa labas, at makikita natin ang mga miyembro pala ito ng Mongo Cult, at tinanong ng mga ito kung ayos lang ba ang lahat. Ngunit nang makita nila ang pangyayari, ay nanlaki na lang ang kanilang mga mata.
Habang si Kalbo naman na pinagpapawisan ay tinanong niya ang mga ito kung bakit sila nandito. At nakangiti namang nagpasalamat ang mga tauhan, at sinabing salamat naman at buhay pa rin kayo, sabay tanong ng tauhan kung bakit siya nabigla. Ngunit nagtanong lang si Kalbo na hindi ba dapat patay ka na. At sinabi naman ng tauhan na bakit naman sila mamamatay. Masyado ka namang nakakatawa, sabay tawa ng mga ito. Habang makikita naman natin si Kalbo na pinagpawisan, at di alam ang gagawin ay napatahimik na lang siya, habang sa kanyang isip ay sinabi niya na kung ito na ba ang kanyang kamatayan. At dugtong pa niya habang sinasabi sa kanyang sarili na kumapit ka lang Jian. Hindi pa ito ang iyong katapusan. Habang si Kim Gon naman na nasa kanyang likuran ay nanlilisik ang mga mata. At makalipas lamang ang ilang sandali, ay pinag-usapan nila ang patungkol sa nangyari, at kung papaano nila ito ipapaliwanag sa sect leader ng Black Blood Sect. At sinabi na nga ni Du Chol-ho na kung lalabas ang impormasyon patungkol sa nangyaring insidente na ito, ang Merm Alliance ay magmamatyagang babantayan na ang ating mga kilos. At dugtong pa niya na maaaring ito ay magiging hadlang pa sa ating landas tungo sa kabuoang dominasyon. At sinabi naman ni Jin Huaran na kung gusto talaga nating gawin iyan, ay kailangan muna nating baliwalain ang pagkakamali ng nakaraan. At dugtong pa niya na kailangan nating makipag-ugnayan sa Black Blood Sect, sa lalong madaling panahon, at hihingi ng tawad. At pasigaw naman na tinanong ni Dangguang si Jin Huaran na kung ano ang pinagsasabi nito. At ano naman ang kanilang dapat ihingi ng tawad. At dugtong pa niya na bakit naman kailangan ng ating glorious sect, na humingi ng tawad sa sektang hindi naman kilala. At sinabi din ni Dangguang na bakit naman kailangan nating humingi ng tawad para sa isang simpleng misunderstanding. At seryoso naman sinagot ni Jin Huaran si Dangguang na kung masasabi mo pa ba ang mga salitang iyan matapos mamatay ng ating mga sarili. Nang bigla na lang nagtaas ng kamay si Deduk, at sinabi niya sa ating bida na kung pwede ba siyang magsalita patungkol sa kanilang sitwasyon. At sumagot naman si Kim Gon na oo, sabay tutok ng kanyang baril, at sinabihan niya si Kalbo na kung gusto mong sandutin ang oso. Na agad naman nagpatigil kay Deduk, at dahil sa sobrang takot na baka barilin siya ng ating bida ay di na niya tinangkapang magsalita, at nananatiling nakanguso. At habang tinitingnan niya si Kalbo, ay napaisip sandali si Kim Gon, at sinabihan niya ang mga ito, na ang kailangan lang nating gawin, at napatanong naman si Kalbo ng ano. Habang nakangisi naman ng masama si Kim Gon, sabay turo niya kay Deduk, at sinabing ikaw na ang bahala. Na ikinagulat naman ni Kalbo, at napapatanong na lang siya na kung bakit siya, at paano, at tinanong naman siya ni Kim Gon na bakit naman hindi, lumuhad ka lang, umiyak at magmakaawa. At dugtong pa ni Kim Gon, habang may seryosong mukha na gawin mo ang dapat mong gawin, upang malutas ito. At napatahimik na lang si Kalbo. At makalipas lamang ang ilang oras ay pumunta na si Kalbo sa Black Blood Sect at napasabi na lang siya na ang asshole na iyon. Habang naglalakad sila papalapit ay sinabihan si Kalbo ng kanyang tauhan na master, sa palagay ko ang lahat ay nandito na. At sinabi naman ni Kalbo na okay. At napasabi na lang sila na kung ito na ba ang lugar. At makikita natin ang pagoda sa harapan nila Kalbo. Habang makikita naman natin na ang dalawang bantay, na sumalubong sa kanilang pagdating. At tumingin ito sa kanyang kasamahan na nasa itaas ng bubong, upang ipaalam na dumating na ang kanilang bisita mula sa Monggo Cult. At bumukas na nga ang malaking pinto, at pumasok na nga sila Kalbo sa loob. Habang sa kanyang isip naman na ang lugar na ito, at ang lahat ng nandito ay nakasuot ng maskara. At ito ay sobrang nakakatakot nang biglang sinabi ng nakamaskara, na ang aming master ay nasa silid sa gitna, at tumuloy na kayo. At pinagpapawisan naman na sumagot si Deduk ng oo, at makikita natin ang mga bantay na nakamaskara at nakapila sa gilid. Habang si Kalbo naman ay napatahimik na lang at wala nang nasabi. Pumasok na nga sila sa silid kung nasaan ang pinuno ng Black Blood Sect. At pagbukas pa lamang ng pinto ay binati agad sila ng pinuno ng Black Blood Sect, at sinabing matagal-tagal din ang hindi tayo nakapagpadala ng sulat sa isa't isa, kaya di ko inaasahan na makikita kita kaagad. At dugtong pa niya na ikinagagalak kitang makilala sa unang pagkikita, bilang leader ng Black Blood Sect.
At sinabi din ng pinuno ng Black Blood Sect na nagtrabaho ako ng mahirap para lamang maipaghanda kayo para sa inyong pagdating, sabay turo niya sa mesa ng puno ng pagkain, at sinabi rin niya na sana ay sapat na ang mga ito. At sinabihan niya si Kalbo na dahil naglakbay kayo ng malayo, mas mabuting kumain na lang muna tayo. At makalipas ang ilang minuto ay nalasing na si Kalbo at maririnig na natin sa labas ang boses nito, habang sinasabi nito na nasa malaking trouble siya ngayon dahil sa kanyang boss. Sabay mura niya kay Kim Gon, at dugtong pa niya na kapag iniisip ko ang patungkol sa kanya ay nagsisimula akong mamula. Nang bigla na lang hinawakan siya sa balikat ng kanyang tauhan. At sinabihan siya nito na sa palagay ko ay marami na ang nainom ng aming master. Ngunit sinabihan lang siya ni Kalbo na isa ka lang bata na sumasabat sa matatandang nag-uusap. At dugtong pa niya na isa ka lamang hamak na bantay. Sa sinabi ni Kalbo ay agad na patahimik ang bantay. Nang bigla na lang nagsalita ang pinuno ng Black Blood Sect, at tinatanong niya si Kalbo kung nasaan ang kanyang tauhan na ipinadala. At kung bakit hindi pa ito nakabalik ngayon sa kanila. Na agad namang nagpang-inig kay Kalbo at nawala ang tama ng alak, habang pinagpapawisan ay ang nasabi niyang palusot sa pinuno ng Black Blood Sect na, alam mo kung bakit. Nagkaroon kasi ng insidente sa Mongo Bridge, at tinangka pa naming iligtas siya ngunit ito ay imposible. At napalunok na lang siya habang sinasabi niya na yun ang nangyari. At siya ay patay na, nang marinig ito ng pinuno ay napatahimik na lang ito. Habang si Kalbo naman na nanginginig ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng taong ito, dahil nakasuot ito ng maskara. At dugtong pa ni Kalbo na sa tingin ko ay kailangan ko ng tumakbo ngayon. Ngunit bigla na lang tumawa ng malakas ang pinuno ng Black Blood Sect. At sinabihan niya si Kalbo na wala kang dapat ihingi ng tawad, ito ay isang tao lamang, gayunpaman. Tulad ng dapat mong malaman, ito ay isang pangkaraniwang pangyayari sa paligid, hindi ba? At sumagot naman si Dedok na oo, ito ay tama, isa lamang itong pangkaraniwang pangyayari. Habang sa kanyang isip naman ay napapatanong na lang siya na kung bakit kaya, napakabait ng taong ito. Dahil sa alam niya ay hindi naman ito ganito. At nagtanong naman ang pinuno ng Black Blood Sect na kung ang kwintas ba na kanyang binigay ay sinuot ba ng iyong pinuno. At nakangiti namang sumagot si Kalbo ng oo, at nagustuhan niya ito ng sobra, at dinadala niya ito kung saan siya magpunta. Ang kwintas na tinutukoy ng Black Blood Sect na sinasabi ni Kalbo, ito pala ay nasa kay Mongo kaya sinasabi niya na daladala niya ito kung saan-saan siya magpunta. At sumagot naman ang pinuno ng Black Blood Sect na ganoon ba. Sabay tanggal ng kanyang maskara, at makikita natin na nakangiti ito na parang demonyo, habang sinasabi nito na mabuti naman kung ganon. At dugtong pa niya na ngayon ito ay talagang para sa mas mahusay na aking tauhan na namatay na. Iniisip ko kung hihingi ba ako ng tawad sa iyo master sa nangyari, pero... At di niya na ituloy dahil nagtanong si Dedok na kung ano ang ibig sabihin ng sect leader ng Black Blood Sect. At sumagot naman ito, habang nakangiti na parang demonyo na ngayon ay patas na tayo. Dahil ang pinahahalagahan kong subordinate ay patay na. At ngayon ay nawalan ka rin ng iyong pinahahalagahang pinuno. Habang si Kalbo na nakakaramdam na parang may mali, at pinagpawisan ay nagtataka pa rin kung ano ang ibig sabihin ng pinuno ng Black Blood Sect. At ipinaliwanag na nga ng pinuno na ang kwintas na kanyang ibinigay, ay naglalaman ng colorless at odorless poisonous candle. Kung mananatili ka sa parehong silid nito, makakaramdam ka ng lamig sa iyong katawan, at pagkatapos ng isang araw, unti-unting tumigas ang iyong mga paa at hindi ka na makakagalaw. At pagkatapos nun, ngunit di na niya tinapos ang kanyang sinasabi dahil tumawa na lang ito na parang demonyo, habang nanlilisik ang mga mata nito. At si Kalbo naman na pinagpawisan ng malamig dahil sa takot, ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na ibig lang nitong sabihin na ang aming palasyo ngayon ay. At pasigaw niyang tinatanong ang pinuno ng Black Blood Sect na kung paano niya nagawa ang isang kalila-kilabot na bagay. At tinanong niya naman pabalik si Kalbo na kung ano naman ang masama sa isang mamamatay tao na gumamit ng isang killing herbs. At may pananakot niyang sinabi na kung gusto mong magalit, bakit hindi ka na rin mamatay sa halip. At napatahimik na lang si Kalbo saglit, at wala na ngang nagawa si Kalbo kundi sabihin niya sa pinuno ng Black Blood Sect, na ang pag-iisip sa mga nakaraang pagsisisi ay isang paraan lamang para saktan ang sarili.
At dugtong pa ni Dedok na ngayon, dahil sa tingin ko ay wala na tayong sasabihin sa isa't isa, ay aalis na kami. Ngunit agad naman silang pinatigil, at sinabihan sila ng pinuno ng Black Blood Sect na kung sinabi ko na bang maaari na kayong umalis. At pinagpapawisan naman na nagtanong si Dedok na kung mayroon pa ba itong iba pang bagay na sasabihin sa kanya. At sumagot naman ang pinuno na hindi ko alam, at dugtong pa niya habang nakangiti ng masama. At nakataas ang kanyang espada na ngunit, hindi ko naman sinabi na hahayaan ko kayong mabuhay. Abangan sa susunod nating video ang magaganap na revelasyon ng isang kasamang bantay ni Kalbo dahil sa ito ay naka-disguise lang pala, at dahil sa pagpapakita ng lalaki ay magkakaroon ng labanan ng leader ng Black Blood Sect at gagamitin ito ang kanyang ipinagmamalaking teknik na Black Blood Sect's Final Rainbringer at ang pagdating ni Dangguang sa nangyaring labanan, at ilalampaso ang mga miyembro ng Black Blood Sect, at kasama niyang dumating ang mga miyembro ng Mongol Cult.